Isuko ang Donetsk para sa kapayapaan. Iyan ang sinasabi ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya mula nang magsimula ang mga negosasyon para sa kapayapaan. At sinusuportahan niya ang pahayag na iyan sa pamamagitan ng pagsasabing malapit nang sakupin ng Rusya ang rehiyon ng Donetsk. Sa totoo, malayo pa iyon sa totoo. At pinatunayan lang ng Ukraine ang puntong iyon sa pamamagitan ng isang malaking kontra-atake laban sa pagsalakay ng Rusya na nag-iwan ng mga kagamitan na nagliliyab. Sakuna ito para sa Rusya sa Donetsk dahil winasak ng Ukraine ang kanilang pag-atake at nagdulot ng malaking pagkalugi. Naganap ang pagsalakay bago o noong Disyembre 20, kung saan sinubukan ng Rusya magpadala ng mekanisadong unit laban sa posisyon ng Ukraine sa Donetsk. Hindi ito maliit na pagsalakay, ayon sa Defense Express, na nag-ulat tungkol sa kontra-atake ng Ukraine. Nagpadala ang Rusya ng tangke at armored na sasakyan, suportado ng bihirang MTU, 20 tank bridge layer kapalit ng mas lumang MTU, isa bridge laying system, kayang maglatag ng MTU, 20 ng tatlong bahagi ng tulay, nagagamit ng armor ng Rusya, tulad ng tangke at armored na sasakyan, para makatawid sa anti-tank na hadlang at malalambot na teritoryo. Ang tulay na iyon ay may sukat na 20x36 metro, 6,500 at 61x1000, 82 talampakan, at kayang suportahan ang bigat na hanggang 60,000 kilo, mahigit 132,000 libra. Madali lang ang konsepto ng bridge layer. Kung makarating ang armor ng Rusya sa lugar na pwedeng bumagal ito, ginagamit ang MTU, 20, para mabilis maglatag ng tulay at mapabilis ang mga pag-atake sa lugar na iyon. Gayunpaman, ang bridge layer mismo ay umaasa rin sa armor na kasama nito para sa proteksyon. Ayon kay Odin, walang sariling sandata ang MTU, 20, kaya madali itong tamaan. Kung mahuli ng mga puwersa ng Ukraine habang ginagamit ito para maglatag ng tulay sa teritoryo ng Ukraine, hulaan mo kung ano ang mangyayari. Disyembre 20 nahuli ng Ukraine ang bihira at mahalagang kagamitan sa mismong akto. Ngayon, tulad ng mga tangke at armored na sasakyan, nasusunog na rin ito sa Donetsk. Salamat sa mahusay na kontra-atake ng mga Ukrainian na nagpigil sa mga mekanisadong unit ng Russia. Ang 427 TAT, hiwa-hiwalay na rehimento ng Unmanned Systems RAROG ng sandatahang lakas ng Ukraine ang nakadiskubre ng paparating na pag-atake ng Russia at nagpadala ng mga drone para pigilan ito bago pa ito makarating kahit saan. Gumamit ng telegrama ang puwersa ng Unmanned Systems upang ibalita ang tagumpay ng RAROG na nagsabing sa Donetsk ang mga operator ng ika-427 na hiwa-hiwalay na rehimento ng Unmanned Systems RAROG. Pinatigil ang pagsalakay ng kalaban ng tamaan ang mga tangke, kaya't nawalan ng panangga ang infantry at hindi na ituloy ang opensiba. Iyon ang punto. Ang pagsira sa MTU, 20 ng Rusya, ay pumigil sa mga puwersa ni Putin na mailapit ang kanilang mga tangke at armored vehicles sa depensa ng Ukraine sa Donetsk. Naipit ang mga armored sasakyan kaya walang silbi at hindi sapat ang abot ng kanyon ng tangke para tamaan ang mahalaga, at ang mga sundalo na umaasa sana sa mga armored na sasakyan para protektahan sila laban sa mga drone ay wala na ngayong ganoong proteksyon. Hindi natin alam kung inutusan ang mga sundalo na ipagpatuloy ang pag-atake kahit wala na silang armor. Malaki ang posibilidad na inutusan ang mga sundalo ng Russia na magpatuloy, lalo na't may ebidensya na dati na silang pinapadala sa labanan kahit walang armor. Ayon sa The Telegraph noong Nobyembre, maswerte na lang ang mga sundalo sa Donetsk na may armor pa. May mga sundalong Ruso ring ipinadala sa labanan na walang helmet o bulletproof vest. Gayunpaman, mukhang malamang na hindi binago ang utos na umatake kahit nasusunog ang mga kagamitan ng Russia nang walang takip. May isip mo na lang kung ano ang nangyari sa mga puwersa ng Russia. Malamang na nawasak sila, katulad ng kanilang mga tangke, sasakyan at tagagawa ng tulay. Hindi na nga magawa ng Russia ang karaniwan nitong ginagawa na itanggi na nangyari ang kanilang pumalyang pag-atake. Kasabay ng post sa Telegram na inilathala ng Unmanned Systems Forces, nagpost si Rarog ng isang video sa YouTube na nagpapakita ng matinding pinsala matapos ang kanilang pag-atake gamit ang drone. Ang video na iyon, na tumatagal ng humigit kumulang 70 segundo, ay nagsisimula sa tunog ng nagliliyab na apoy at larawan ng isa sa mga sasakyan ng Russia na nasusunog. Pagkatapos,
Ipinakita ang first-person view drone footage ni RAROG na sumisira sa mga sasakyan ng Russia. Paulit-ulit nating nakita ang mga drone na iyon na tumutok sa kanilang mga target at direktang tinatamaan ang mga ito, kung saan ang unang ilan ay mukhang tumama sa MTU-20 habang papunta sa tawiran ng Russia. Klarong nakatiklop ang tulay ng sasakyan matapos ilang beses banggain ng first-person view drones ng Ukraine. Mukhang napinsala na dahil sa mga pag-atake, tinamaan muli ang MTU-20 ng tila isang bomba na inihulog ng isa pang drone. Matapos ang 40 segundong sunod-sunod na atake, makikita ang bridge layer ng Russia na nilalamon ng apoy na nagpapakitang mahirap na itong ma-recover. Sumunod, tinutukan ni Rarog ang iba pang sasakyan ng Russia. Makikita sa footage ang first-person view drone ni Rarog na tumatama sa mga tangke at armored vehicles, pati ang mga pagsabog at nasunog na mga labi ng armor ng Russia. Habang pinabulaanan ng Ukraine ang mga pahayag ni Putin tungkol sa Donetsk, malayo pa sa pagsakop doon ang Russia. Malakas, mabilis, at eksakto pa rin umatake ang Ukraine tuwing sumusugod ang Russia, kaya lalong lumalala ang sitwasyon nila. Sa parehong Telegram post na inanunsyo ang kabiguan ng pagsalakay ng Russia sa Donetsk, sinabi ng puwersa ng Ukraine para sa unmanned system na may isa pa silang nasirang kagamitan ng Russia. Gusto naming espesyal na banggitin ang epektibong pag-atake sa Boyevaya Machina, 21 Grad rocket system. Sa mga sandaling iyon, nagpapaputok ang kalaban sa aming mga posisyon, ayon sa mga puwersa. Dahil sa magkakaugnay na aksyon, tumigil ang putok at nasira ang sasakyang pandigma. Hindi malinaw kung ang mga drone ni Rarog ang responsable rin sa pag-ataking iyon. Gayunpaman, malinaw na prioridad na mapatumba ang multiple launch rocket system na ito. Kung pababayaan ito, posibleng masira muna ng Ukraine ang mga unmanned forces bago pa nila mapatumba ang mga tangke, armored vehicles, at bridge layer. Ang sistematikong trabaho ng ika-427 Rarog OPBPS ay nagpapahina sa potensyal ng kalaban na umatake at nagbibigay ng taktikal na kalamangan sa mga puwersang nagtatanggol sa ilang bahagi ng harapan. Ipinagmamalaki ng mga puwersang walang tao ang pagpatumba nila ng bihirang bridge layer. Mahihirapan ang Russia sa mga susunod na pag-atake sa Donetsk dahil kailangang magpadala ng tangke at armored vehicles sa mahirap na lupain. Ibig sabihin nito para sa Ukraine, mas madali nilang matutukoy ang mga naipit na armor ng Russia habang sumusulong. Kaya tiyak na mas maraming first-person view drones ang gagamitin. Ayon sa footage, noong Disyembre 20, malamang may kinalaman si Rarog sa mga susunod na mangyayari. Ayon sa Military Land, ang bagong regiment ay nakakakuha na ng reputasyon sa Ukraine. Hindi tiyak kung kailan nabuo ang Rarog Regiment. Ngunit ayon sa Long War Journal, nilikha ito noong Abril 2023. Tila umabot na sa pagitan ng 500 at 1,500 ang mga miyembro ng regiment, at malamang na ibig sabihin nito ay malaki na ang paglago nito sa panahon ng digmaan. Isang ulat mula sa Military Land noong Pebrero ang nagpakita na ang unit na ito at ang Phoenix unit ng Ukraine ay malapit ng maging ganap na drone regiment. Ginawang ika-427 Regiment ng Unmanned Systems ng Ground Forces ang RAROG at opisyal na humiwalay sa ika-24 Mechanized Brigade. Ayon sa ulat, hindi pa rin alam ang numero ng Phoenix unit. Binigyang diin ng Military Land na nagsama ang Rarog, Phoenix at Birds of Magyar, isang kilalang drone unit ng Ukraine, para gumawa ng programang Power of Drones. Sa ilalim ng programang iyon, aktibong kumukuha ang rehimento ng militar at sibilyan para sa unmanned system ng Ukraine. Hindi magagawa ni Rarog na makipagtulungan sa paggawa ng programang ito kung wala siyang reputasyon. Ang nangyari sa Donetsk ay maaring makatulong para mas mabilis makakuha ng bagong miyembro ang Rarog Regiment. Hindi ito ang unang beses na nakapagsagawa ng ganitong pag-atake si Rarog laban sa ilan sa pinakamahalagang armor ng Russia. Noong Hulyo 2023, nagawang pabagsakin ng mas maliit na rehimento ang isang T-70 na tangke. Napatumba ng Rarog drone operators ang surveillance radar, posisyon ng pagpapaputok ng Russia, at iba pang kagamitan. Sumali rin ang rehimento sa labanan sa Chazivyar at winasak ang 4 na Russian T-62 tank at 3 BMP-2 infantry vehicles. Noong Enero ngayong taon, ang nangyari sa Donetsk ay hindi isang beses lang na pangyayari.
Lumalaki si Rarog dahil napatunayan nitong napaka-epektibo niya. At ipinaliwanag iyon mismo sa website ni Rarog. Ang sino mang sumali sa rehimento ay magiging bahagi ng kopo ng nagsasagawa ng reconnaissance, engineering, electronic warfare, at first-person view drone strikes na nakita sa Donetsk. Kami ang teknolohikal na sagot sa makabagong digmaan, drone, datos, at disiplina. Gaya ng ipinagmamalaki ng rehimento sa halip na kapusukan. Walang ginagawa si Rarog na iniiwan sa pagkakataon. At kitang-kita ito sa perpektong eksaktong galaw na makikita sa mga kuha ng video na tinalakay natin. Nangongolekta si Rarog ng datos, naghahanap ng target, at kapag oras na, tumitira siya ng epektibo at mapaminsala. Patunay dito ang nasunog na MTU, 20 sa Donetsk, pati mga tangke at armored vehicles. Sinisiguro ni RAROG na mas tatagal pa ang pagsakop ng Russia sa Donetsk kaysa sa inaasahan ni Putin. Iyan ang nagpapakita kung ano ang kahulugan ng mahusay na kontra-atake ng Ukrainian sa hinaharap ng digmaan. Maling sabihin na tanging nagawa ng Rarog Regiment ang naging turning point sa sitwasyon sa Donetsk. Tiyak na isa itong mahalagang pag-atake, lalo na't bihira ang MTU, 20 sa rehiyon. Bukod pa rito, ang pagsira ng Rarog Regiment sa mga armor ng Russia ay magdudulot ng mas maraming casualty at magbubukas ng oportunidad para sa susunod na pag-atake. Gayunpaman, ang Donetsk ay patuloy pa ring nasa gitna ng labanan. Hindi lang ito nasa bingit ng pagbagsak, gaya ng gustong ipagmalaki ni Putin. Ipinapakita ng pag-atake noong Disyembre 20 na marami pa ring nangyayari at labanan sa Donetsk, pinipigilan ng tagapagtanggol ng Ukraine ang mga pag-atake ng Russia bago pa magsimula. Mas maganda sa numero ang larawan ng Russia kaysa sa totoong sitwasyon. Ayon sa Al Jazeera noong Agosto, kontrolado ng Russia ang halos 75% ng Donetsk, ngunit hindi tiyak ang eksaktong lawak nito dahil sa mga kontra-atake ng Ukraine at maling ulat ng Russia tungkol sa nasakop nilang teritoryo. Noong Disyembre 2024 iniulat ng RBC Ukraine ang mas mataas na bilang ng nasakop na teritoryo ayon sa Institute for the Study of War. Institute for the Study of War. Ayon sa Institute for the Study of War, sinabi ng Russia na nasakop nila ang 4,000 at 500 kilometro kwadrado ng Ukraine noong 2024. Ayon sa Institute for the Study of War, ang totoong bilang ay nasa 3,300 at 6 na kilometro kwadrado o 1,200 at 76 milya kwadrado. Hindi kahanga-hanga ang mga numerong ito para sa Russia na inakalang madali nilang masasakop ang Ukraine. Pero ang totoo, pinalalaki ng Russia ang sinasabi nilang nasakop nilang teritoryo o nagsisinungaling sila tungkol dito. Ibig sabihin, ang mga porsyento tungkol sa Donetsk ay haka-haka lang at maaring mula sa maling datos. Malinaw na sinakop ng Russia ang karamihan ng Ukrainian Oblast. Kaya sinasabi ni Putin na hindi maiiwasan ang pagbagsak ng Donetsk. Hindi pa rin sinasabi ni Putin ang lahat. Kahit 25% na lang ng Donetsk ang kailangan ng Russia, ang natitira ay ang matibay na fortress belt ng mga lungsod sa Donetsk. Iniulat ng New York Times noong Disyembre ang belt na ito, kabilang ang Kramatorsk at Sloviansk, na hindi pa nasasakop ng Russia. Ang mga lungsod na iyon at bahagi ng Donetsk sa Ukraine ay may tinatayang 200,000 sibilyan. Ayon sa New York Times, mahalaga ng estratehiko ang mga lungsod para sa Ukraine. Simula 2,000 at 14 naging sentro na sila ng militar ng Ukraine at isa sa pinakamalakas na depensa sa harapan. Noong Disyembre nagbahagi ang United 24 Media ng dagdag na detalye tungkol sa daranasin ng mga puwersa ni Putin kapag bumagsak ang Pokrovsk at sumulong ang mga puwersa papasok sa sinturon ng kuta. Tinukoy ng outlet ang Chazivyar na maling inangkin ng Russia bilang nasakop na maliit na pamayanan at 20 buwan ng nilalabanan ng mga puwersa ni Putin. Ang iisang pamayanang iyon at maaari mo pang idagdag ang Pokrovsk ay isang maliit na larawan ng kung ano pa ang naghihintay sa mga puwersa ng Russia sa Donetsk. Ang Donetsk ay puno na ngayon ng mga military fortification na umaabot ng 2 dosenang kilometro. Gaya ng malinaw na ipinapakita sa mga mapa, ang mga linyang ito ng depensa ay magkakapatong sa buong rehiyon. Marami sa mga ito ay nakapwesto sa mas mataas na lugar. Ayon sa United 24 Media, halos 4 na taon bago narating ng Russia ang ganitong distansya sa Donetsk.
Maaaring abutin ng ilang taon ang kampanya para pabagsakin ang sinturon ng kuta na iyon. Tiyak na magdudulot ito ng pagkawala ng daan-daang libong sundalo at daan-daang o libu-libong kagamitan. Aabutin pa ng ilang taon bago mangyari ito. Taliwas sa sinasabi ni Putin na malapit nang bumagsak ang Donetsk, habang sinusubukan niyang makuha ang pinakamataas niyang hinihingi sa kasunduang pangkapayapaan. Noong Disyembre, 18 sinabi ng Institute for the Study of War researchers na sina Jessica Sobieski at Jenny Olmsted na 2027 ang pinakamainam na taon para kay Putin sa pagsakop sa Donetsk, nakapagtagumpay ang puwersang Ruso ng kaunting pag-usad at limitadong operasyon sa silangang bahagi ng Konstantinivka. Ayon sa mga mananaliksik, malaking mapagkukunan ang kailangan para sakupin ang matibay na lungsod sa Fortress Belt. Malamang hindi makukuha ng puwersang Ruso ang buong Donetsk at Fortress Belt bago 2027 o 2028 kung magpapatuloy ang suporta ng mga internasyonal na kaalyado ng Ukraine. Tila nakatuon ang mga kaalyado ng Ukraine sa Europa na tiyaking magpapatuloy ang laban ng Ukraine sa mga susunod na taon. Nangako ang mga leader ng European Union ng 105 bilyong pautang sa Ukraine para tugunan ang kanilang agarang problemang budget. Dagdag pa rito, ilang bansa ang nagsama-sama upang mangakong magbibigay ng 45 bilyon na tulong militar sa Ukraine, na ang ilan dito ay manggagaling sa pamamagitan ng Pearl Program para matiyak na may sapat na makabagong armas ang Ukraine at gawing mas mahirap pasukin ang Fortress Belt. Alam ni Putin na malayo pa mabawi ang Donetsk, lalo na nang dumating ang isang Ukrainian drone regiment na nagpapatunay nito. Ang kampanya ng Russia para sa Donetsk, na tumagal na ng ilang taon, ay may ilang taon pa bago makamit ang gusto ni Putin. Mas mahaba iyon kaysa sa inaangkin ni Putin. At ibig sabihin nito na si Putin, kasama ang kanyang mga kasamahan, ay nabuking bilang sinungaling pagdating sa totoong sitwasyon sa Donetsk. Ayon sa 20 Disyembre, ilang linggo, nang sinasabi ni Putin na nasakop ng Russia ang mga teritoryong hindi nila kontrolado, kaugnay ng aksyon ng Rarog Regiment sa Donetsk. Ayon kay Putin, bumagsak na rin ang Siversk sa Donetsk. Itinatanggi ng militar ng Ukraine ang pahayag na ito. Kahit matindi ang labanan sa Siversk, wala pang kumpirmasyon mula sa independiyenteng mapagkukunan sa mga sinasabi ni Putin. Ayon sa RBC Ukraine, maraming tangkang pagpasok ng Russian infiltrator sa lungsod ang napigilan, na nagpapawalang bisa sa pahayag ni Putin. Sinabi ng Russia na nasakop nila ang liman sa Donetsk, ngunit pinabulaanan ito ng ikatlong Army Corps ng Ukraine. May mga katulad ding pahayag tungkol sa Kupiansk sa rehiyon ng Kharkiv. Ngunit muli, pinabulaanan ng Ukraine ang anumang usapin na napasakamay ng Russia ang lungsod na iyon. Hindi ito simpleng maling pahayag ng Russia, kundi tahasang kasinungalingan ni Putin para magbigay ng maling impresyon sa nangyayari sa Donetsk at ibang bahagi ng Ukraine. Imbes na pag-usapan ang pagkawala ng armor ng Russia at isang bihirang bridge layer sa drone forces ng Ukraine, gustong ipakita ni Putin na parang bumabagsak na ang Donetsk. Nakita mo na hindi ito ang kaso, lalo na't nakaharang sa Russia ang Fortress Belt. Paulit-ulit na kasinungalingan ng Russia ang nagpapakitang di totoong umusad ang mga puwersa ni Putin gaya ng sinasabi ng kanilang leader. Kaya hindi lang ang Fortress Belt ang kailangang pabagsakin ng Russia. Sa Donetsk, maraming lungsod pa ang ipinagtatanggol, kaya mas marami pang pagkakataon para sa Rarog Regiment na makapinsala. Bakit nagsisinungaling si Putin? Ayon sa Atlantic Council sa artikulo noong Disyembre 16, binigyang diin nila ito. Lahat ng sinasabi ni Putin ngayon ay para impluwensyahan si Pangulong Donald Trump at ang administrasyon niya na makita ang negosasyon sa kapayapaan sa pananaw ng Russia. Ang ganitong mayabang na tindig ay layunin palakasin ang suporta ng mga Ruso sa digmaan at panghinaan ng loob ang mga Ukrainyano at kaalyado ng Kiev. Dinisenyo ito para makuha ang suporta ni Pangulong Donald Trump sa kapayapaang pabor sa Kremlin sa pamamagitan ng pagpapaniwalang tiyak ang tagumpay ng Russia. Mahalaga sa estratehiya ang pagmamalabis sa tagumpay sa labanan. Tungkulin ng Ukraine na pabulaanan ang sinabi ni Putin ukol sa pagbagsak ng Donetsk. Kaya mahalaga ang mga kontra-atake tulad ng ginawa ng Rarog Regiment. Nagsisinungaling si Putin ng walang ebidensya. Pinapatunayan ng Ukraine ang bisa ng kanilang pag-atake gamit ang mga video ng nasusunog na sasakyang Ruso para ipakitang hindi pa hopeless ang sitwasyon sa Donetsk. Dapat manaig ang katotohanan ng Ukraine laban sa kasinungalingan ng Russia
Ayon sa Russia, maaaring mangyari iyon kung ipagpapatuloy ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang paggawa ng video ng sarili at pagbisita sa mga lungsod na sinasabing nasakop ng Russia. Nabanggit namin kanina na inangkin ng Russia ang pagbagsak ng Kupiansk. Pinatunayan ni Zelensky na mali ang pahayag ng Russia nang bisitahin niya ang lungsod na sinasabing nasakop nila kamakailan. Alamin pa ang tungkol sa pagbisitang iyon at kung ano ang ibig sabihin nito sa mas malawak na konteksto ng digmaan sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa Donetsk. At salamat sa panonood.